Hello sa inyo! Alam nyo, may pag-uusapan tayo ngayon na siguradong makaka-relate kayo. Isang bagay na parang hirap na hirap tayong lahat gawin, pero ang solusyon pala, nako, matagal nang alam ng mga ninuno natin. Tara, alamin natin. Sige nga, isipin niyo muna. Sa lahat ng bagay sa mundo, ano kaya yung isang bagay na pinakamahirap nating isuko? Hawakan niyo muna yung sagot na yan kasi baka yan mismo ang sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Para mas maintindihan natin to, magsimula tayo sa isang sitwasyon kung saan kitang-kita yung hirap. Ito yung pinagdadaanan ng mga taong sinusubukang bumangon muli at dito makikita natin ang isang hamon na, aminin man natin o hindi, kinakaharap nating lahat. Halimbawa, sa mga recovery program, tulad ng mga 12-step program, alam niyo ba kung ano yung isa sa pinakamalaking pader na binabangga ng mga tao? Yung konsepto ng isang higher power. Yung paniniwalang may mas malakas sa'yo. Grabe ang daming tumututol dyan. Ang mga rason? Madalas, atheist ako o kaya ayaw ka ng usapang relihiyon. Minsan, hindi ko gets bakit kailangan yan. At sa totoo lang, parang may punto naman sila, di ba? Pero, yun na ba talaga yung tunay na dahilan? So dito na nagiging interesante. Kasi lumalabas na yung mga rason na yan, parang cover up lang pala. Sila yung sintomas, pero hindi sila yung sakit. May mas malalim pa palang pinanggagalingan yung pagtutol. Kasi ang totoo, hindi naman talaga yung Diyos o relihiyon ang problema. Ang totoo, yung adiksyon mismo ang nagsasalita. Ito yung boses ng pagkamakasarili, yung boses na nagsasabing, ako ang bida, ako ang sentro ng mundo, ako ang masusunod. Okay, so paano natin lalabanan yan? Dito na pumapasok yung twist. Ito yung aha moment, yung pagbabago ng tingin natin sa salitang pagsuko. Kasi hindi pala ito tungkol sa kahinaan, kundi sa paghahanap ng tunay na lakas. Kung titingnan natin ng maigi yung mismong sinasabi sa step 2, wala namang sinasabing pangalan ng Diyos dyan. Ang sinasabi lang yung pagtanggap na may isang power, isang puwersa na mas malaki sa atin na pwedeng tumulong para maibalik tayo sa katinuan. Yun lang. So yung letting go pala, hindi yan pagsuko sa laban. Actually, ito yung pag-ayon sa daloy ng buhay. Ito yung pagbitaw sa nakakalaso na ideya na tayo dapat ang bida sa lahat ng eksena, na tayo ang sentro ng buong universe. So paano to ginagawa in practice? Simple lang, dalawang bagay lang ang kailangan nating gawin. Una, tigilan na yung pag-iisip na tayo yung direktor ng pelikula ng lahat. Hindi tayo. At pangalawa, i-tune in natin yung sarili natin, yung espiritu natin sa daloy ng universo. At alam nyo kung ano ang nakakagulat? Itong ideya na to, na para ang modern pakinggan, hindi to bago. Nako, luma na to. Sa katunayan, galing pa to sa mga sinaunang pilosopo. Isipin nyo, libu-libong taon na ang nakalipas, may isang Stoic philosopher, si Chrysippus, na sinabi na to, para sa kanya, ang magandang buhay ay yung nakaayon ka, may harmony sa pagitan mo at ng direktor ng universo. Kinamit niya yung parehong term. Nakakagulat, di ba? Ibig sabihin, hindi to bagong imbento lang. Ito ay isang sinuunang karunungan, isang universal na katotohanan na gumagana noon at gumagana pa rin ngayon. Bakit? Kasi totoo siya para sa lahat, kahit sino ka man. So, heto na tayo. Kung ang solusyon ay ang pagpapakawala o letting go, ano yung pinakakalaban natin? Ano ba talaga yung pinakamalakas na adiksyon na kinakaharap nating lahat? At ito na yung sagot. Ang pinakamalakas, pinakamabagsik na adiksyon sa lahat. Hindi droga, hindi alak, kundi yung adiksyon sa kontrol. Yung kagustuhan natin na tayo ang may hawak ng manibela sa lahat ng bagay. At ang pangako, napakasimple lang. Kapag natutunan na nating bitawan yung ilusyon na yan, kasi ilusyon lang naman talaga yan doon natin mararanasan ang mas magaan, mas masayang buhay. Yan ang kapalit, yan ang gantimpala. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa buhay mo ngayon, ano yung mga bagay na pilit mong kinokontrol? Anong upuan ng direktor ang kaya mo nang bitawan para mahanap mo yung sarili mong harmonya? Isipin nyo yan.